Tuturuan kita mamaya sa kabayo. Ha? Hindi ako marunong yan. Baka mahulog ako. May tuturuan ba na marunong na? Wala, senyorito. Nakakatakot lang. Baka mamaya mahulog po ko. O baka sipain ng kabayo. Bumalik na kayo sa mansyon. Hahanapin lang namin yung pwede niyong gamitin na damit. Maghihintay ako sa'yo, Ranko. Oo nga pala. Baka liparin yung palda ko. Kapag may nangyaring masama sa akin dyan, sagot mo yung medical ko. Huwag mo kasing isipin na may mangyayari sa'yong masama. Sagot kita, may mga lalaki doon. Mga tauhan namin kaya delikado kung ganyan yung suot mo. Salamat, senyorito. Mabuti na yung malinaw. Kailangan pa kasi ako ng pamilya ko, no? Senyorito, nasa loob po ba kayo? Senyorito, nandito na po yung pagkain mo. Pwede po ba akong pumasok? Senyorito? Wala ba si... Anong ginagawa mo dito? Ay, kalabaw! Ah! May malaking talong at saka maraming pandesal! Sino ka? Anong ginagawa mo dito? Ako po yung bago niyong kasambahay. Ihahatid ko po yung pagkain mo, senyorito. Hindi ako nagpapahatid ng pagkain ko. Kakain na lang ako kapag nagugutom ako. Utos lang po ni Ma'am Blessy. Wala akong nakita. Hindi ko po nakita yung katawan mo. Eto na, nakatalikod na ako, senyorito. Hindi ba nila sinabi na bawal pumasok ng basta lang sa kwarto ko? Pasensya na, sir. Hindi ko po sinasadyang pumasok. Wala po akong intensyon na silipan ka. Mababawi mo pa ba ang lahat ng nakita mo? Wala naman po akong nakuha. Wala pong nawala. Wala po talaga akong nakita. Just get out. Get out or else. Opo, aalis na ako, senyorito. Nagkukumahugsang lumabas sa kwarto ng lalaki, bit-bit ang pagkain na dala niya. Si Jayla ay unang araw sa pagiging isang kasambahay ng mayaman na pamilyang Pascual. Siya ay 26 years old. At para makatulong sa kanyang pamilya, mas pinili niyang makipagsapalaran sa Maynila at maging isang kasambahay. Hindi rin kasi kaya ng kanyang mga magulang ang gastos. Lalo pa, mahal ang mga bilihin at ang iba pa nilang gastusin. Hindi rin madali ang buhay. Kaya nakipagsapalaran siya sa tadhana para makabangon. Panganay siya sa magkakapatid kaya iniisip niya na mabigat ang kanyang responsibilidad kaya gusto niyang bumawi. Ngunit masungit ang kanyang boss. Unang araw niya, ngunit mukhang matatanggal siya kaagad. Manang, nagalit po si Senyorito Cairo sa akin nung pumasok ako sa kwarto niya para ihatid yung pagkain na utos ni Ma'am Blessy. Sus Mariosep, ano bang nangyari? Kasi manang, kanina pa ako kumakatok sa pinto. Pero walang sumasagot. Nung pumasok ako, nakita ko si Sir na bagong ligo. Nagulat kami nung nakita namin yung isa't isa. Hindi ko po alam. Baka pangit ako kanina kaya mas lalo siyang nagalit. Hindi na sinabi ni Jayla na nakita niyang nakahubad ang lalaki dahil hindi yun magandang pakinggan. Pasensya ka na. Mainit na naman yata ang ulo ni Senyorito. Kung ano man ang sinabi niya sa'yo kanina, huwag mo nang isipin yon. Isa pa, maganda kang bata. Maniwala ka dahil ako ang nagsabi sa'yo. Naku Manang Salve, kanina pa ako nanginginig dahil mukhang ako yung kakainin niya. Imbis na yung dala kong pagkain, ayoko naman pong maging pagkain ni Senyorito. Ikaw talagang bata ka. Sa susunod, sa iba ko na lang iuutos na dalan siya ng pagkain. Mainit talaga madalas ang ulo niya. Hindi pala kita nabalaan. Trabaho ko naman to, Manang. Hindi ako pwedeng magreklamo. Warningan mo ako sa susunod. Sino po ba yung mga mababait sa kanila? Halika na sa kusina, Jayla. Ibigay mo na lang ang dala mong pagkain kay Manang Salve. Ako nang bahala sa kanya, Manang. Sige, marami akong itatanong. Wala akong masyadong kilala dito eh. Dalawa lang naman tayong kasambahay rito. At si Manang Salve pala. Masungit talaga si Senyorito Kairos. Maraming kasambahay nang umalis kaagad dahil sa kanya eh. Mas mabait pa nga ang dalawa niyang kapatid at mahilig makihalubilo sa tao. Si Senyorito, ay nako,
Ang tao ang tumatakbo palayo sa kanya. Yung dalawa niyang kapatid, si Sir Kelsey at si Sir Yolo, yun ang mabait. Parang tropa ko yung dalawa. Kaya siguro mataas yung sweldo dahil masama yung ugali niya. Hoy, baka marinig ka nila Ma'am Blessy. Huwag mong subukan na sabihin yan ulit ah. Wala namang tao. Medyo pasmado lang yung bibig ko. Mabuti nang ligtas tayo. Bago ka pa lang, baka matanggal ka niyan. Tagal ko na rito, ayaw ko namang mapalayas ah. Prangka ba akong magsalita? Prangka ka nga. Pero nagsasabi naman talaga ng totoo pero manahimik ka. Hindi ko mapigilan. Matagal na ako rito. Ang masasabi ko lang sa'yo ay habaan mong pasensya mo. Si Senyorito Kairos lang naman ang problema. Kapag nawalan ako ng trabaho, mas marami ang problema ko kaya pagbubutihin ko na lang. Siguro kapag matagal na ako, masasanay na ako. Hindi ko gustong bumalik ako sa amin na walang dala sa pamilya ko. Sundin mo ang payo ko sa'yo palagi. Huwag ka mag-alala, malalampasan mo rin to. Hindi ko nga alam. Unang araw ko pa lang sa trabaho na pagalitan na kaagad ako. Lahat napapagalitan ni Senyorito. Sa lahat ng tao galit siya. Kaya palaging kami ni Manang lang ang nandito. Umaalis silang lahat. Galit siguro sa mundo. Basta, ako na yung bahala sa kanya. Siguro kung matututunan niyang magmahal, magbabago siya. Wala pang naging girlfriend si Senyorito eh. Maraming nagsasabi na iba raw ang epekto ng isang tao kapag in love. Magiging boss na pala kita niyan. Nanlaki ang kanyang mga mata nung makita ang lalaki na papalapit sa kanya. Nagpalitan silang dalawa ni Teresita ng makahulugang tingin. Mas malinaw niyang nakita ang masungit na mukha ng lalaki habang papalapit ito. Sinong pinag-uusapan niyo? Wala po, sir. May tinatanong lang naman po kay Teresita tungkol sa gagawin dito sa mansyon. Hindi ba sa'yo sinabi? Senyorito, sinasabi ko pa lang kay Jaila. Ha? Kung maitatanong ka, itanong mo sa akin. Huwag purong kwentuhan sa oras ng trabaho. Ha? Ayos lang, senyorito? Hindi. Ilang ulit si Jaila napakurap habang pinapanood ang papalayong bulto ng kanyang boss. Hindi niya talaga ito gets. Tinawanan naman siya ni Teresita. Mukhang sanay na talaga ito. Nang matapos ang isang buong araw sa pagtatrabaho, hindi niya nakalimutan na tawagan ng kanyang ina. Hiling din ito na huwag kalimutan na tumawag. Natapos ang isang araw hanggang sa maging linggo siya sa trabaho. Parang mabilis ang bawat araw kung lumipas. Hello anak, mabuti tumawag ka. Kanina pa ako naghihintay. Kumustang trabaho mo? Katulad ng text ko kanina, mama. Hindi ko talaga alam kung pinaglihis sa sama ng loob yung boss ko. Mayaman naman sila pero hindi niya magawang bumili ng magandang asal. Biruin mo yun, mama. Grabe niya ako pagsalitaan ng masama. Akala mo naman sasambahin ko siya. Kahit naman boss ko siya, hindi ako magpapaalipin. Kaya pa ba anak? Kung hindi mo kaya, pwede ka namang umuwi na lang rito. Dito ka na maghanap ng trabaho sa atin. Hindi naman pwede na nakikipagsapalaran kang pumunta dyan sa Manila, tapos hindi ka kayang tratuhin ng tama ng amo mo. Naku mama, siya yung matakot sa akin. Hindi ako masisindak sa masama niyang ugali. Bigyan ko pa siya ng pera para bumili ng good manners. Ano ka bang bata ka? Seryoso ang sinasabi ko. Nakuha mo pa talagang magbiro sa ganitong sitwasyon. Nag-aalala lang kami sa'yo. Kung may pinapadala ka nga para makain namin pero pinahirapan ka naman dyan, umuwi ka na lang. Kahit mababa ang sahod sa probinsya, rito ka na lang. Masiguro ko lang na hindi ka sinasaktan. Huwag kang mag-alala, mama. Kapag hindi ko na kaya, ako naman mismo yung aalis eh. Hindi naman ako sinasaktan. Sabi ko naman sa'yo, ako ang bahala sa sarili ko dito. Masungit lang pero mabait naman yun. Ngayon pinagtatanggol mo pa ang boss mo. Ano ba talaga ang totoo? Pati ako naguguluhan sa mga sinasabi mo. Mama, pati din ako. Mabait naman kasi yung mga kasamahan ko. Ganon din yung iba kong amo. Basta walang ginagawang masama, hindi naman ako matatakot eh. Sumunod na araw na sa likod ng bahay siya inutusan ng senyorita na maglinis ng garden. Maganda at maraming bulaklak sa likod ng mansyon. Hindi lang paglilinis ang ginawa niya. Pumitas siya ng ilang bulaklak para palitan ang nakalagay sa vase.
Paborito ni Mommy ang maliit pa lang ng mga rose. Kanina mo pa sila hindi pinipili. Senyorito, nandito ka pala. Hinihintay ko si Yolo na dumating. May pupuntahan kaming dalawa. Kanina pa ako nandito. Hindi mo ba ako napansin? Parang gano'n na nga, sir. Naku, lagot! Yung hose! Baka mabasa ako! Nanlaki ang mga mata ni Jayla nang makitang diretso sa lalaki ang tubig mula sa hose nung ikuti niya. Bago pa man niya mapatay, basang-basa na si Kairos. Masama ang tingin na pinupukol nito sa kanya. Sorry, senyorito! Basang-basa ka na! Sinasabi ko palang, Jayla, may pupuntahan pa kaming dalawa ni Yolo. Kukuha na lang kita ulit ng malinis na damit. Uniform namin yung suot ko. Patay na. Ako yung mauuna sa'yo dahil sa sakit ng ulo. Unang araw mo sinilipan mo ko. Nung isang araw naman nakalimutan mo yung utos ko. Ngayon naman iba na naman, binasa mo pa ako. Senyorito, tatanggalin mo na ba ako? Ilang hakbang siyang lumapit sa lalaki. Ngunit hindi niya inaasahan na madudulas siya. Bago pa man makapag-react ang lalaki, kaagad siya nitong nasalo. Pareho silang dalawa na bumagsak sa lupa. Ngunit hindi niya inaasahan na maglalapat ang kanilang malambot na labi sa isa't isa. Kasabay ng tuluyan ng pagkasira ng hose ng tubig, kaya mas lalo silang nabasa. Senyorito! Anong ginagawa niyong dalawa dyan? Akala ko ba hinihintay mo ko, Kairos? Namamalikbata ba ako o nakita ko kayo nag-kiss? Ang bigat-bigat mo, Jayla. Tumayo ka na. Pasensya ka na, senyorito. Hindi ka na yata makakasama sa akin. Busy ka pala kay Jayla eh. Hindi mo naman sinabi sa akin. Nagkamali ka ng iniisip. Nadulas lang ako kaya natumba kaming dalawa ni senyorito. Tumahimik ka na, Jayla. I don't judge, Kairos. Sa susunod na maulit pa to, umalis ka na bago pa kita makita. Dahil ako mismo yung magtatanggal sa'yo sa trabaho. Kung ganyan yung gagawin mo, umuwi ka na sa inyo. Dahil ako mismo yung maghahanap ng kapalit mo. Hindi na po, senyorito. Kairos, si Jayla lang ang tumagal rito ng ilang araw kahit palagi mo na sinusungitan. Hindi lahat ng tao perpekto. Ikaw palagi mong dinadala sa init ng ulo eh. Sinong hindi iinit yung ulo? Kung maayos ang trabaho niya, sana hindi ako magagalit. Gamitin mo naman yung utak mo. Bumalik ka na sa loob, Jayla. Tulungan mo na si Teresita sa loob. Sorry talaga, senyorito. Nasaktan ang damdamin niya dahil sa sinabi ng lalaki. Pero naiintindihan niya naman yon. Hindi niya alam kung bakit kapag nandyan na ang lalaki, palpak siya palagi. Kung paano siya puriin ng ina nito at ni Manang Salve, ibang-iba pagdating sa lalaki. Nung tinawagan niya ang kanyang ina, nagsumbong kaagad siya. Palagi niya itong ginagawa dahil gusto niyang ilabas ang sama ng loob. Nagpapahinga na siya ngayon dahil tapos na ang trabaho. Alam mo ma, hindi ko talaga alam. Kapag nandyan si senyorito, palaging mainit yung ulo niya sa akin. Kahit tama naman yung ginagawa ko. Mali para sa kanya. Hindi ko na talaga alam kung ano yung tama eh. Hindi ko alam kung anong gagawin sa kanya. Tapos mama, kanina sinabihan niya pa akong hindi ko ginagamit yung utak ko. Siya nga yung mukhang hindi niya ginagamit yung puso niya eh. Bakit palagi siyang galit? Hindi ba niya nararamdaman na may mga taong mahal siya? Hindi niya ba yun maramdaman kaya nagagalit siya kahit sa maliliit na bagay? Kaya ka ba tumawag para sabihin sa akin yan? Senyorito? Magkita tayong dalawa pagbalik ko, Jayla. Si senyorito yung kausap ko? Nagkukumahog ng kunin ni Jayla ang kanyang cellphone mula sa sahig. Nanlaki ang mga mata niya. Parang nahulog ang puso niya nang makita ang unregistered number na tinawagan niya. Nasigurado, ang lalaki, hindi ang kanyang ina na nasa baba ang number. Mas mabuting umalis na talaga ako. Kung magkikita pa kaming dalawa mamaya, tapos na talaga yung buhay ko. Siguradong sasabog siya sa sobrang galit. Nakuha ko naman na yung sweldo ko kaya pwede na akong umalis. At least meron akong iuuwi sa pamilya ko. Lord, tulungan niyo po ako. Makauwi lang ng maayos sa pamilya ko, masaya na ako. Ano? Lalaban ka pa? Itali nyo na yan. Natigilan siya sa paglalakad nung makita ang kumpulan ng lalaki na may pinagtutulungan na nakahandusay na lalaki.
duguan na rin. Si Sir Kairos? Boss, wala pa rin palang binatbat ang lalaki na yan. Akala ko ba matapang yan? Sabi nung chicks kanina. Matapang yan kasi mayaman. Buti na lang walang bantay. Matagal na natin yan inaabangan. Ngayon lang nakatsyempo. Tiba-tiba na naman tayo nito. Ilan kaya makukuha natin sa lalaki na to? Siguradong malaki ang bigayan. Nasa abroad pa naman ang ama nito kaya malaki ang ibibigay nun. Hoy! Boss, may tao. Anong ginagawa niyo, ha? Pinagtutulungan niyo pa talaga yung boss ko? Malamang matatalo siya. Ang dami niyo eh. Babae lang pala. Ako na bahala rito. Kayang-kaya ko na to. Jayla, umalis ka na. Akong bahala sa'yo, senyorito. Sa tingin niyo ba natatakot ako sa inyo? Kapag babae hindi na pwedeng lumaban, baka maihi kayo sa mga brief niyo mamaya. Matapang palang tao mo, Pascual eh. Sira ulo ka? Bakit mo sinapak? Huwag mo kong inisin ha, dahil baka hindi ka na makilala ng mga kasama mo bukas. Patahimikin niyo na yan. Hindi na si Jayla nagdalawang isip na lapitan ng unang lalaki na lumapit sa kanya. Kaagad niyang hinanda ang sarili. Sinipa niya ang tiyan ng isang lalaki para makatakas. Napadaing ito nung matumba. Sunod niyang sinipa ang lalaking hawak si Kairos. Inikot niya ang braso ng sumunod na lalaking umatake. Tinadyakan niya ang pagkalalaki nito. Ano? Tumayo ka riyan. Babae lang yan. Huwag mo sabihin na matatalo ka niyan. Alam niyo bang mali yung ginagawa niyo? Baka etong babae lang yung tatapos sa inyo. Kung ako sa inyo, habang hindi pa basag yung mga mukha niyo, umalis na kayo. Yabang nito. Tara, pagsamahin na natin tong dalawa. Maganda rin na may pulutan tayo. May pera pa tayo mula rito kay Pascual. Umalis ka na, Jayla. Sunod-sunod ang pinakawalan ni Jayla na atake nung umpisahang lumapit ng mga kalalakihan. Bawat sipa at suntok niya ay sinigurado niya na tutumba ang mga kalaban. Hindi siya natinag nung maglabas ang isang lalaki ng kutsilyo. Kaagad siyang umilag sa atake nito. Nung mahagip ng kanyang mata ang pagbunot ng isang lalaki ng baril, kaagad niya yung sinipa para tumilapon at sunod-sunod na umatake. Tumayo ang mga kalalakihan at isa-isang lumapit sa kanilang sasakyan. Meron pang isang naiwan. Tumakbo rin ito papalayo nung ambahan niya ng sapak. Nanghihina siyang naupo. Nung makabawi, kaagad niyang nilapitan ng kanyang boss na wala ng malay. Humingi kaagad siya ng tulong para dalhin ito sa ospital at tuluyang umalis. Tuluyan siyang umuwi sa kanila. Nakabawi na siya sa lalaki kahit papano. Ate, may tao sa labas, hinahanap ka. Kulit-kulit nga. Tignan mo kaya. Tawagin mo ako kung hindi mo yun kilala. Upakan ko talaga yun. Ha? Ako ba talaga yung hinahanap? Wala naman akong alam na bisita ko ngayong araw. Sino naman yung dadalaw sa akin? Ate, ikaw talaga yung hinahanap. Baka may boyfriend kang tinatago kila mama ha? Pinagkakaguluhan na sa labas. Lalaki? Bakit ate? Babae ba ang gusto mo? Baliw. Paano naman ako magkakaroon ng boyfriend walang naniligaw sa akin? Lahat yata ng lalaki dito sa atin takot sa akin eh. Mukhang mayaman. Ang kulit nga lang. Tingnan mo sa labas. Ikaw na muna yung magbantay ng niluluto ko. Titignan ko lang kung sino yung bisitang sinasabi mo sa akin para tumahimik ka na. Aray! Hampas pa. Akala mo naman nagbibiro ako. Kailan ba ako nagbiro sa'yo? Palagi kang nagbibiro kaya hindi na ako naniniwala sa mga sinasabi mo sa akin. Subukan mo lang talaga na magbiro sa akin ngayon. Hindi nga. Sino ba yung sinasabi ni Jackson? Jayla! Mabilis yung nilapitan ni Kairos. Hindi nito pinansin ang sinasabi ni Aling Marites na pang-iinsulto. Diretso ang mga hakbang nito papalapit sa kanya. Jayla! Boss, anong ginagawa mo dito? Bakit ka umalis sa mansyon nang hindi sa akin nagpapaalam? Tatanggalin mo rin naman ako kaya ako na yung nagkusang umalis. Sinong nagsabi sa'yo na tatanggalin kita sa trabaho? Hinatid mo ako sa ospital. Pagkatapos iiwan mo ako. Dapat binantayan mo ako. Pagising ko, nandun ka sa tabi ko. Ha? Bakit ko naman gagawin yun? Bakit pagising mo nasa tabi mo ko? 'Di ba dapat pamilya mo yung nasa tabi mo kapag nagising ka? Dumating na rin naman sila, senyorita at senyorito. Kaya umuwi na ako, hindi na ako nagtagal. Boss mo pa rin ako.
Binibigyan kita ng 2 araw para bumalik sa mansyon. Tataasan ko yung sweldo mo kapag bumalik ka. Hindi ka galit dahil sa mga sinabi ko sa'yo nung tumawag ako? Kung hindi dahil sa'yo, baka hanggang ngayon, hawak pa rin ako ng mga lalaking yun. Nakalimutan ko na yung mga sinabi mo sa akin. Kung palagi ka rin namang magsusungit sa akin, hindi na ako babalik. Nag-apply na rin ako sa ibang agency para makapasok sa trabaho. Mas mabait yung boss ko. Pareho din naman yung sweldo. What? Hindi pwede yun. Wala namang batas na nagsasabi na hindi yun pwede. Kaya pwede ako maghanap ng ibang trabaho, no? Fine. Walang kasiguraduhan yung sinasabi mo, senyorito. Ano ba talaga yung gagawin ko para maniwala ka sa akin na seryoso ko? Tataasan ko yung sweldo mo. Kung sakali mang gawin ko ulit, bumalik ka dito. O kaya tataasan ko ulit yung sweldo mo. At ipapahatid pa kita dito sa mga tauhan ko. Nay, si senyorito Kairos po. Oh, sir. Ano pong ginagawa niyo rito? Nako, baka boyfriend niya ng anak mo, Naila. Sa wakas naman, baka babayaran mo ng utang mo sa akin. Mukhang big time ang nakuha ng anak mo. Siguradong makakaahon na kayo niyan sa hirap. Oo nga, mamahalin ng sasakyan. Biruin mo, ikaw pa mismo ang pinipilit na umuwi sa mansyon. Siguro, hindi ka naman talaga nagtatrabaho roon. Ginagamit mo lang ang ganda mo sa trabaho. Pwede po ba manahimik kayo? Wala po kayong magawa sa buhay nyo. At ako yung gusto nyong pagpiestahan. Walang respetong bata ito. Bakit mali ba ang sinabi namin? Mali yung sinabi nyo. At isa pa, gumagalang ako sa mga taong may respeto sa akin at sa pamilya ko. Jayla is not my girlfriend. Magkano ba yung utang sa inyo ni Mrs. Lacson? Pwede ko na ring dagdagan para makabili na rin kayo ng mabuting pag-uugali. Senyorito! Hindi mo na kailangan na bayaran ng utang namin, sir. Mas papatunayan mo lang ang sinasabi nila. Hayaan nyo na kami na ang magbayad dahil kami rin naman ang gumamit ng pera. May pambayad ka ba, Naila? Akin na, ibalik mo ng 1,000 na utang mo. Asa na ngayon? Ilabas mo na. 500 lang ang utang ko sa'yo. Bakit naging 1,000 na? Nung 1 buwan mo pa na utang yun sa akin. Lumaki na dahil sa interes dahil sabi mo, ibabalik mo sa susunod na linggo. Aba, ilang linggo nang hindi mo binalik. Kunwari mabait ka kapag umutang, nasa loob pala ang kulo mo. Babayaran ko yung utang ni Mrs. Lacson para tumahimik ka na. Kung makapagsalita itong lalaki na ito, ay akala mo kayang bilhin lahat. Kaya siguro pakipot din itong si Jayla. Kunwari ayaw makuha. Baka magpabuntis yan sa'yo. Sinabi ko na hindi ko girlfriend si Jayla. Hindi kayo pwedeng mag-insulto sa ibang tao dahil akala nyo nakakaangat na kayo sa buhay. Isa rin palang walang respeto. Kung makapagsalita ka, isa ka bang anghel? Bakit? Nainsulto ba kayo? Sa tingin nyo ba, hindi sila Mrs. Lacson sa mga sinasabi nyo? Kung ayaw nyong gawin sa inyo, huwag nyong gawin sa iba. Sa bagay, ang mga demonyo talaga ang mismong lumalapit sa anghel. Senyorito, tama na. Huwag mo nang patulan. Mas lalo lang lalaki yung gulo. Okay. Nakahinga si Jayla ng maluwag nung sundin ni Kairos ang kanyang sinasabi. Nakakainit talaga ng ulo si Aling Marites at Maribel. Kinuha niyang 1,000 sa kanyang bulsa at binigay yon kay Maribel na marahas nung dinampot. Eto na po yung 1,000. Magbabayad ka rin naman pala. Sa bahay na tayo mag-usap-usap. Marami ang taong nandito. Halika na, senyorito. Magkasama si Jayla at ang lalaki na nagtungo sa kanilang bahay. Naunang naglakad ang kanyang ina na naging tahimik din. Malalim ang kanyang iniisip dahil maging siya ay nabigla sa nangyari kanina. Masungit at prangka talaga ang lalaki kaya alam niyang hindi nito napigilan ang sarili nito kanina. Mas lalo lamang nagdagdagan ang kanyang problema dahil ayaw niyang maulit ang pangyayari kanina. Lalo na nung minamaliit ang kanyang ina. Mas lalong kailangan niyang magsikap siya sa trabaho. Pasensya na sa nangyari kanina. Lalo na sa'yo, sir. Problema ito ng pamilya namin ngunit nadamay pa kayo. Bakit nga ba kayo nandito? Sinusundo ko po yung anak niyo. Nandito ako para sunduin si Jayla. Hindi na babalik ang anak ko sa mansyon niyo. Tataasan ko rin ho yung sweldo ni Jayla kapag bumalik siya sa trabaho. Gusto ko na makipag-ayos sa kanya. Mama, kami na muna yung mag-uusap ni senyorito. Hindi kami natuloy kanina kasi nakisabat sila Aling Marites sa amin. Ako na pong bahala.
Mabuti pa magluluto muna ako. Salamat, Mama. Malapit na rin akong matapos magluto ng gulay. Baka luto na yon. Iniwan ko na lang muna kay Jackson nung lumabas ako. Senyorito, gusto ko rin na makipag-ayos sa'yo, kaya ako pumunta dito. Sasama ka ba sa akin? Sasama ako sa'yo pero may pangako kang bibitawan sa akin ha. Sa oras na hindi mo sundin yung sinasabi mo sa akin. Tinatakot mo ba ako? Sana matakot ka. Pero alam ko na minsan mali yung ginagawa ko. Alam ko yun. Thank you for helping me. Hinanap kita nung magising ako dahil akala ko meron nang nangyaring masama sa'yo. Nagkasugat ako pero hindi naman malala. Natakot yung mga lalaking yun sa akin. Kilala mo ba sila? Hindi ko sila kilala. Pauwi ako nung abangan nila yung sasakyan ko. May mga baril sila at binugbog nila ako. Bakit di ka naman lumaban? Dapat nagdadala ka palagi ng bodyguard para hindi na maulit yung nangyari. Narinig ko rin mula sa kanila, madali kang abangan dahil nag-iisa ka lang. Nag-aalala ka ba sa akin? Sa totoo lang, senyorito, kahit naman palagi ka sa aking galit, nag-alala ako nung nakita kitang lupaypay. Tapos balak kang dukutin ng mga lalaking yun. Hindi ko naisip kung ligtas ba ako dahil baka merong mangyari sa yung masama. Target nila ang mayayaman na katulad ko. Siguro sila yung sikat na gang na pinaghahanap ng NBI. Nag-file na ako ng reklamo sa pulis nung naging maayos ako. Baka kasi may iba pa silang mabiktima eh. Talamak na talaga yung mga halang yung bituka ngayon no. Lalo siguro na mas mahal yung bilihin. Kakapit talaga sa patalim para magkaroon ng laman yung sikmura. Sasama na ako sa'yo, senyorito. Kailangan ko rin naman ng trabaho para sa pamilya ko. Nakita mo naman yung nangyari kanina. Ayaw ko na maulit yun. Ayoko nang insultuhin nila kami dahil mas nakakaangat sila sa amin. Papatunayan ko sa kanilang mali yung sinasabi nila. Alam ko na hindi totoo yung sinasabi nila tungkol sa'yo. Kapag pinansin mo sila, mas lalo kanilang iinisin dahil pinapatulan mo sila. Mag-aayos na ako ng mga gamit ko. Sasabihin ko din sa mga magulang ko yung desisyon ko. Hihintay na lang kita. Magkasama si Jayla at Kairos na bumalik sa Maynila para ituloy ang kanyang trabaho. Gamit ang sasakyan ng lalaki, dumating sila ng hating gabi. Naging maayos din ang usapan nilang dalawa. Sa pagbalik sa Manila, marami din silang gustong patunayan. Yun ang dala niya sa pagbalik. Maswerte siya dahil ang pinakamasungit niyang boss ang mismong sumundo sa kanya para bumalik siya sa trabaho. Son, mabuti naman nakabalik ka na. Sinabi ko naman sa'yo na magpagaling ka muna bago umalis. I'm fine, Mom. Magandang gabi po, Senyorita Blessy. Iha, kasama ka pala ni Kai. Maraming salamat sa pagtulong sa anak ko. Walang anuman po, Senyorita. Kahit naman yata sino gagawin yung ginawa ko eh. No, hindi lahat ng babae kaya ang ginawa mo. Binuwis mo ang buhay mo para kay Kai. Thank you, Senyorita. Galing pa po kami sa probinsya namin dahil sinundo po ako ni Senyorito. Bumalik ka na sa quarters niyo. Bukas ng umaga, papasok ka na sa trabaho. Magpahinga na kayong dalawa. Hating gabi na. Matutulog na rin ako. Hindi lang ako mapakali dahil hanggang ngayon, natatakot akong maulit ang nangyari. Ipagtitimpla ko muna kayo ng gata, Senyorita, para makatulog kayo ng maayos. Si Mama lang yung inalok mo? Gusto mo din? Sige, ako na yung bahala. Hindi nawala ang ngiti ni Jayla habang nagtitimpla ng gatas sa mag-ina. Ngayong nakabalik siya sa mansyon, nabuhay ang pag-asa mula sa puso niya. Sumunod na araw, nagising siya dahil sa malakas na tili mula sa loob ng kanyang kwarto. Andito ka nga ulit, Jayla! Teresita, ang lakas naman ng boses mo. Bruha ka! Umiiyak pa ako nung malaman ko na umalis ka na. Tapos nandito ka na pala ulit. Hindi ka man lang nagpaalam. Nagbabalik loob. Sabi ko na eh, hindi mo naman talaga ako matitiis. Bumangon ka na nga riyan. Maagang nagising ang senyorito. Pagsilbihan mo raw siya. Siguro tumama ang ulo ni senyorito dahil bigla siyang bumait. Hindi pa ako nakakapaghanda. Bilisan mo, dahil baka sunduin ka pa noon ni senyorito. Di ko alam kung anong kinain niya eh. Hindi talaga siya galit na gumising. Anong sinasabi mo dyan, Teresita? Gumagawa ka na naman ng issue. Baka ano pang isipin ng mga makakarinig sa'yo. Tayong dalawa lang naman ang tao rito. Ibig sabihin, tayong dalawa lang naman ang makakarinig sa sasabihin ko.
Basta wag mo nang isipin yon. Go with the flow lang. Mas maganda na mabait si Senyorito Kairos sa atin. Siguro nagbago na si Senyorito Kairos dahil pangalawang buhay niya na to. Yung mga pangit lang naman na kidnappers ang magpapabait sa kanya. Sana noon pa lang, no? Uy, siraulo ka talaga. Boss mo yan, huwag mong pag-isipan ng masama. Naisip ko lang naman. Hindi ko naman pinag-iisipan ng masama yung tao. Hintayin mo ako, mag-aayos na ako. Magkasama si Jaila at Teresita papunta sa mansyon pagkatapos nilang mag-ayos ng kanilang mga gamit. Hindi mawala ang ngiti niya. Masaya na bumalik muli sa mansyon. Mas maganda ang mga pasweldo niya. Nung una, naisip niyang hindi na talaga bumalik ngunit kailangan ng kanyang pamilya ang tulong niya. Hindi na siya magpapakipot. Jaila! Pwede ba kami magpatid ng pagkain sa'yo? Sa rancho na lang kami kakain. Balak namin na magkarera ngayon. Wala kaming pasok sa opisina. Day off. May day off pala kayo? Siyempre naman, kailangan din naming magpahinga. Mga senyorito, ako hindi pwede. Si Jaila lang? Teresita, my love. Distracted ako kapag nandyan ka. Baka matalo ko nitong dalawa kapag pinanood mo ko. Siraulo ka, Yolo. Kung ikaw senyorito, huwag na lang. Distracted din po kasi ako kapag nasa harapan kita. Kumukulo ang dugo ko madalas. Hindi ba dapat inspired ka kapag nandyan si Teresita, Sir Yolo? Baliktad ka talaga. Pati itong si Dark, sang-ayon sa'yo, Jaila. Iba rin yung diskarte mo, Yolo. Si Sir Yolo, akala niya kasi sa akin ay malas sa buhay niya. Iyaan mo na, hindi naman ako piktado. Pareho lang naman kami ng nararamdaman, no? Samahan mo na si Jaila, Teresita. May isang kabayo pa kami doon. Kulang kami ng isa kaya hindi namin kayang dalhin si Primo. Marunong ka pala, Teresita? Kami ang magkalaban noon ni Senyorito Yolo. Siya nagturo sa akin. Tingnan mo. 1 versus 1 tayo mamaya, my love. Ang yabang mo. Ay, kabayo! Hindi niya namalayan ang pagbaba ng lalaki mula sa kabayo nito at ngayon, nasa harapan niya na ito. Matikas na nakatayo sa kanyang harapan. Si Kairos man ang bunso sa 3 magkakapatid, ngunit ito yung pinakamatangkad. Tuturuan kita mamayang mga bayo. Ha? Hindi pa ako niyan marunong. Baka mahulog ako. May tuturuan ba na marunong na? Wala, senyorito. Nakakatakot lang baka mamaya mahulog pa ako. O baka sipain ako ng kabayo. Bumalik na kayo sa mansyon. Hahanapin lang namin yung pwede niyong gamitin na damit. Maghihintay ako sa'yo sa rancho. Oo nga pala. Bakali pa rin yung palda ko. Kapag may nangyaring masama sa akin dyan, sagot mo yung medical ko, ha? Huwag mo kasing isipin na may mangyayari sa'yong masama. Sagot kita. May mga ibang lalaki doon, mga tauhan namin. Kaya delikado kung ganyan yung suot nyo. Salamat, senyorito. Mabuti na yung malinaw. Kailangan pa kasi ako ng pamilya ko, no? No problem. Kumaway silang magkakaibigan nung nakaalis na ang 3. Kaagad silang naghanda ng mga dadalhin sa rancho. Nagpahatid sila ng sasakyan dahil malayo pa yon. Malaki ang lupang sakop ng mga hasyenda ng Pascual. Kung lalakarin ay matagal. Kung nasa sasakyan naman ay 30 minutes lang. Hindi niya mapigilan ang ngiti habang tinatanaw ang magandang kapatagan. May maliliit na pahingahan sa kaliwang parte. Sa dulo naman ng kulungan ng mga kabayo, dumaan sila kanina sa palayan. Parte pa rin yun ng hasyenda. Maraming trabahante ang pamilya. Naabutan nilang magkaibigan ng 3 na nag-uusap sa ilalim ng puno. Kaagad din naman itong tumayo nang makita sila ni Teresita. Senyorito, nandito na kami. Natigilan siya nang hawakan ni Kairos ang kanyang kamay. Bumilis ang tibok ng kanyang puso. Lumingon siya sa lalaki. Tara na, palit na tayo. Saan kayo pupunta? Bakit ba kayo nakatingin sa amin ng ganyan? Wala kaming masamang gagawin. Sabay na kayong dalawa ni Teresita. Huwag kang sumama kay Kairos dahil baka anong gawin yan sa'yo. Wala akong gagawing masama. Sabay na lang kami magpapalit, senyorito. Tama naman ang sinabi ni Senyorito Yolo. Hindi mo naman girlfriend si Jaila. Kahit nga girlfriend ay bawal pa rin. Si Teresita na nga lang yung sasama sa akin, Senyorito Kairos. Maghihintay kaming 3 sa labas. Magkasama silang 2 ni Teresita na nagbihis. May nakahanda ng damit para sa kanila. Tinulungan pa siya ni Teresita dahil hindi siya marunong. Hindi rin niya maiwasan na hindi kabahan
dahil sa unang beses niyang sasakay ng kabayo. Senyorito, sigurado ka? Balak yata akong kainin ng kabayo mo eh. Kung kumakain man yung kabayo ko ng tao, matagal nang walang tao sa asyenda namin. Madalas namin silang makasama. Hindi mo na rin sana ako makikita ngayon. Jaila! Magandang sumakay sa kabayo, lalo na kapag natuto ka. Hawakan mo lang na mahigpit ang tali ng kabayo dahil yan kasi ang pinakamabait na kabayo sa 4. Ako nang bahala sa kanya. Tara na, Teresita. Paunahin na tayong dalawa. Senyorito, ilan po ang pusta mo? Bahay ko sa Pasig, sa'yo na yon kapag nanalo ka. Pero alam ko naman na talo ka sa akin eh. Paborito kong bahay na yon. Kapag natalo ko, hindi ko kukunin ang sweldo ko ngayong buwan. Ang laki nun, Teresita! Mananalo naman ako, Jaila. Huwag ka mag-alala. Ipapakita ako sa iyong galing ko. Magkakaroon pa ako ng bahay ngayon. Nakatuon ang mga mata ni Jaila nung magsimula ang karera ni Yolo at Teresita. Napatili siya nung gumalaw ang kabayo na sinasakyan niya. Dahil sa pagkabigla ay nawalan siya ng balanse. Napapikit siya at hinintay ang pagbagsak sa lupa. Ngunit bago nangyari yon, may mga bisig nang sumalu sa kanya. Senyorito, Ayos ka lang ba? May masakit ba sa'yo? wala namang masakit sa akin. Dadalhin muna kita sa upuan. Nanginginig ka. Akala ko talaga mahuhulog na ako. Sinabi ko naman sa'yo na sasaluhin kita kapag nahulog ka. I love you. I love you too. I mean thank you. Anong I love you? Wala akong sinabing ganun. Kunwari hindi mo talaga yun sinabi. Pakiramdam niya ay mukhang kamatis na ang mukha niya dahil sa pag-iinit ng kanyang pisngi. Dahil sa matinding hiya, narinig pa niya ang pagtawa ni Kairos na nagpainit lalo sa kanyang pisngi. Lumipas ang mga araw, malaki nga ang pagbabago ng lalaki simula noong pagbalik nila. Hindi lamang sa kanya, pati na rin sa mga taong kasama nila sa bahay. Bruha, may bisita ka! Kanina pa naghihintay sa'yo. Ha? Wala naman akong bisitang inaasahan ngayon. Kausap ng 3 senyorito. Ha? Kausap ng 3 senyorito? So, magkaibigan lang talaga kayo ni Jaila. Sabi mo kanina, close kayo at kababata mo siya. Parang childhood best friend. Gusto mo ba si Jaila? Teka sandali. Christian, anong ginagawa mo dito? Ito na ang magandang teleserye. Jaila, nandito ka na pala. Pasensya ka na, bigla ako napadalaw ah. Ang tagal na nating hindi nagkita. Namiss kita. Mabuti naman dumanaw ka sa akin. Ang tagal na nating hindi nagkikita eh. 30 minutes lang naman ang biyahe para makarating ako rito. Kaya dumalaw ako. Senyorito, pwede ko ba munang kausapin si Christian? Hindi. Sure, Jaila. Napakurap siya ng ilang ulit. Hindi niya alam ang susundin dahil pumayag ang dalawa, si Kairos naman ay hindi. Masama ang tingin nito. Hindi niya alam kung sa kanya o kay Christian ba ang masama nitong tingin. Tingnan mo nga mukha ng kapatid natin, Kelsey. This is interesting. Ano pong susundin ko? Ako na yung sundin mo. Hayaan mo na silang dalawa. Malayo ang pinuntahan ng kaibigan mo tapos hindi ka pa makakausap. Thank you, sir ah. Ngayon lang kasi ako nagkaroon ng oras. Sa susunod, sasabihin ko kay Jaila na bibisita ako. Buti kung may susunod pa. Ano ka ba, Kairos? Umalis na tayo. May gagawin pa tayo, di ba? Sa karera mo na ilabas yan. Baka kasi matalo kita. Pupunta kayo sa rancho? Dadalhan ko na lang kayo ng pagkain mamayang tanghalian para makabawi sa inyo. Thank you so much, Jaila. Pero huwag ka nang mag-abala. Baka umalis din naman kasi kami. Wala siyang nagawa kundi ang tumango. Nung umalis ang 3 niyang senyorito, kaagad niyang binatukan si Christian. Kaagad naman itong napasapo sa noo nito dahil sa gulat. Buti dumalaw ka sa akin. Ba't di mo kasama yung mag-ina mo? Gusto kong makita yung anak mo. Biglaan ang pagdalaw ko kaya hindi ko muna siya sinama. Si Andy rin ang nagsabi sa akin na puntahan ka. Ang yaman-yaman ng mga amo mo. Amo ko lang yung mayaman, hindi naman ako. Mabuti sana kung ako yung mayaman dahil matutuwa talaga ako. Kapag may oras ka, dumalaw ka sa amin. Gusto ka makita ng asawa ko. Hindi na rin ako magtatagal dahil baka kailangan ka sa trabaho nyo. Oo naman, bibisita ako sa inyo kapag may oras ako. Kunin kitang ninang ha. Malapit na kasi ang binyag ng anak ko eh.
Sige, oo naman. Nung umalis na si Christian ay bumalik na rin siya sa kanyang trabaho. Matutulog na sana sila nung ipatawag siya ni Manang Salve para asikasuhin si Kairos. Hindi niya alam kung nasaan ang lalaki. Lasing ang senyorito. Kanina ay kumuha pa siya ng iinumin pagdating niya. Napaaway daw si Kairos sa bar na pinuntahan. Ikaw nang bahala sa kanya, Jayla. May iba pa ako na gagawin. Sige po, Manang Salve. Ang akala ko nasa rancho silang magkakapatid ngayon. Nandyan na po ba yung dalawang senyorito? Hindi sila tumuloy. Tulog na si Kelsey at Yolo sa kwarto nila. Tasing din yung dalawa na umuwi. Nagkayayaan siguro na uminom. Nasobrahan nga lang. Ako na pong bahala, Manang Salve. Hahanapin ko na lang po si senyorito para na rin magpahinga na siya. Sa mahabang paghahanap ni Jayla, natagpuan niya ang lalaki sa may likod ng mansyon, malapit sa swimming pool. May 2 bote ng beer sa tabi nito. Mukhang mas lalong nalasing. Nakayuko ang lalaki kaya naman natakot siya na baka malunod ito. Nandito ka lang pala, senyorito. Akala ko kung nasang ka. Senyorito, kanina pa kita hinahanap. Lasing ka? Bakit ka umiinom? Boyfriend mo ba yun? Paano naman ako? Bakit ka ba umiiyak? Hindi na kita maintindihan. Anong boyfriend? Sino? Anong paano ka, senyorito? Sabi sa akin ni Yolo na kayo raw ng mga babae. Mahilig kayo sa mga kababata nyo. Dahil matagal nyo nang kilala. Hindi mo naman ako kababata. At ngayon mo pa lang ako nakilala. Tingin mo pa sa akin masamang tao ako. Kaya ka naglasing? Bakit? Gusto mo ba siya? Ha? Ba't mo tinatanong? Tingnan mo. Huwag mo nang itanggi, Jayla. Magkaibigan lang kami ni Christian. May asawa't anak na siya. At saka hindi naman totoo yung sinasabi ng mga kapatid mo na kapag may kababata, malaki yung chance na magkagustuhan. Oo, siguro merong ganun. Pero hindi kami ganun ni Christian. Talaga? Ba't bigla kang naging masaya? Gusto kita, Jayla. Ako? Bakit mo naman ako magugustuhan? Bakit hindi kita pwedeng magustuhan? Marami ang mayayaman na babae dito sa Maynila. Alam ko rin na marami kang kilalang babae dahil mayaman ka. Alam ko na mas kilala kita kaysa sa ibang mga babae. Hindi ko maintindihan kung bakit bawal kitang magustuhan. Aalis na ako, senyorito. Hindi kita pipilitin na magustuhan ako. Pero pwede ko bang patunayan yung sarili ko sa'yo? Kung ititigil mo rin naman at hindi ka seryoso sa nararamdaman mo, itigil mo na to. Tinulungan pa rin ni Jayla ang lalaki kahit gusto na niyang umalis. Hindi siya makapaniwala sa inamin nito. Nanligaw ito sa kanya. Madalas ay binibigyan siya nito ng bulaklak. Kilig na kilig pa si Teresita dahil baka daw secret admirer niya. Pero si Kairos pala yun. Malapit ng mag-1 taon na ginagawa yun ng lalaki. Ngunit hindi ito pumapalya sa panliligaw. Nakukuha na rin ng lalaki ang puso niya. Hindi niya na rin maitago ang kilig na nararamdaman. Senyorito, sa maraming babae dyan sa mundo, bakit ako? Sinabi ko naman sa'yo na huwag mong ikumpara yung sarili mo sa ibang tao. Para sa akin, malaki yung lamang mo sa kanila. Ikaw yung nagustuhan ko dahil naiiba ka sa marami. Nakikita ko yun sa'yo, lalo na nung niligtas mo ko. Natatakot ako sa pwedeng gawin nila sa'yo. Gusto ko na tumayo para ipagtanggol ka. Paano kung sabihin ko sa'yo na itigil mo na yung panliligaw mo? Kung hindi ka komportable sa ginagawa ko, irerespeto ko yung gusto mo. Paano kung ayoko na nga na manligaw ka? Sabi ko hindi kita pipilitin. Itigil mo na yung panliligaw mo sa akin. Dahil sinasagot na kita. Totoo? Totoo, sinasagot na kita. Ayaw mo pa yata nagdadalawang isip ka pa. Thank you, Jayla. Napakasaya niyang makita ang masayang ngiti ni Kairos. Hindi siya nito binigo dahil mas lalo itong naging sweet sa kanya simula nung maging sila. Hindi ito pumalya sa mga bulaklak na iniingatan talaga niya. Hindi rin ito pumalya sa pagbibigay ng oras kahit busy ito sa trabaho. Kahit patago ang kanilang relasyon dahil ayaw niyang malaman ng lahat. Senyorita, pinapatawag niyo raw po ako?
Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa, Jaila. May relasyon ba kayo ng anak kong si Kairos? Po? Ano pong ibig niyong sabihin? Narinig ko na nag-uusap ang 3 ko na anak tungkol sa'yo. Masaya ako nung bumalik ka. Lalo na mayroong utang na loob kami sa'yo dahil niligtas mo ang anak ko. Malaki ang pagbabago ni Kairos simula noon. Hindi na siya madalas magalit. Alam kong alam mo yon. Sinabi po sa akin ni Senyorito na gusto niyang bumawi sa maling nagawa niya sa akin noon. Pero hindi para sa lahat. Sa'yo siya gustong bumawi dahil gusto ka niya. Mas naging mahinahon at mabait siya sa lahat ng tao dito sa mansyon, hindi lang naman sa akin. Para po sa akin, normal lang naman yun. Hindi iyon normal. Masaya ako nung bumalik ka pero hindi ko gusto ang nangyayari kay Kairos lately. Nung isang araw, lasing na lasing siyang umuwi. Muntik pa na mapaaway. Dahil sa'yo kaya siya ganon. Kaya itatanong ko ulit sa'yo, Jaila. Bilang isang ina at amo mo na rin, tell me the truth. Yes po. Boyfriend ko si Senyorito. 2 buwan na kami. 3 milyon. Kapalit ng paglayo sa anak ko. Pwede kita natulungan na maghanap ng trabaho. Kasama ng 3 milyon. Sapat na ba yon? Senyorita, mahal ko yung anak mo. Hindi po kayang bilhin ng pagmamahal ko ng pera. Kapag tinanggap ko yung inaalok nyo, mas papatunayan ko lang na pera yung habol ko nung naging kami ni Kairos. Hindi rin mababaw yung pagmamahal na nararamdaman ko para sa kanya. Sinong tao ang hindi kailangan ng pera, Jaila? Alam ko na kailangan mo rin ng pera. Binibigyan na kita ng pagkakataon na makuha ng buo ang gusto mong pera. Kailangan din ng pamilya mo ang pera. Kaya po ako nagtatrabaho. Hindi ko na kailangan ng pera nyo, Senyorita. Hindi ko kayang gumising sa isang araw gamit ang 3 milyon na para ko na ring binenta yung pagmamahal ko. Ayaw mo ng 3 milyon dahil mas marami ang makukuha mo sa anak ko? Senyorita, hindi po. Kung wala po kayong ibang sasabihin, babalik na ako sa trabaho. Pera kapalit ng pagmamahal ni Jaila para kay Kairos. Hindi niya lubos maisip bakit ang tingin ng mga taong mayayaman ay mukhang pera at magiging kontento kapag merong pera. Hindi naman talaga mawawala ang pera. Ngunit ang pagiging mababa ng isang tao dahil isang mahirap ay hindi kailanman naging tama. Ay, Jaila! Ayos ka lang ba? Kanina ka pa tuliro at hindi mapakali. Ayos ka lang ba? Ha? Ayos lang ako. Lilinisin ko lang tong nabasag ko. Sasabihin ko na lang kay Senyorita para ibawas niya sa sweldo ko ngayong buwan. Sigurado ka bang ayos ka lang? Hindi naman pababayaran sa'yo ni Senyorita ang basong nabasag mo. Pero mas maganda na sabihin mo pa rin. Mag-ingat ka na lang sa susunod para hindi na ulit maulit. Sige, sabihin ko kay Senyorita mamaya kapag nagkita kaming dalawa. Hindi ba nagkita kayo kanina? Pinapunta ka niya sa opisina niya. Sabi ni Manang sa akin noong hinahanap kita. Ano ba nangyari? Bakit kanya pinatawag at mukhang importante pa? Wala, nag-usap lang kaming dalawa. Bakit nung bumalik ka ganyan ka na? Kilala kita, Jaila. Alam ko na merong problema kaya sabihin mo na sa akin. Huwag ka nang mahiya. Baka makatulong pa ako sa'yo. Dalian nyo na riyan. Pagkatapos mo, pumunta ka sa garden. Ikaw na ang magdala ng merienda ko, Jaila. Magpapahangin na muna ako habang nagpapahinga. Sige po, Senyorita. Buong durasyon ng kanyang paglilinis ay hindi siya mapakali. Hanggang sa matapos siya at maihanda ang merienda na gusto ng Senyorito. Hindi niya alam kung ano na naman ang sasabihin nito. Natagpuan niya ang babae na nakatanaw sa tanawin. Pasensya ka na sa nasabi ko sa'yo kanina. Sinusubukan lang kita kung talagang mahal mo ang anak ko. Senyorita. Ipagkakalat ko na kunin mo ang 3 milyon. Para umamin ang anak ko tungkol sa inyong dalawa. Gusto ko na marinig din mismo sa kanya na mahal ka niya. Senyorita, kung ayaw mo sa akin, hindi mo na kailangan na gawin to. Hindi sa ayaw ko sa iyo, Jaila. Gusto kita para sa anak ko. Sino nga ba naman ang hindi ka magugustuhan? Napakabait mo. Hindi na kayo mga bata ni Kairos. Kaya namin gustong itago dahil baka kung ano yung isipin nyo at ng ibang tao. Kung mahal nyo ang isa't isa, hindi nyo kailangan na itago. Hindi naman ako tutol sa inyong dalawa. Gusto ko lang naman na umamin din si Kairos. Sige, Senyorita.
Papayag ako sa gusto mo. Ewan ko ba kay Kairos? Matigas talaga ang ulo niya. Masaya ako na kahit paano, nagbago siya dahil sa'yo. Kahit ako na ina niya, hindi kayang gawin yun. May usapan kasi kami na babalik ako sa amin kapag inulit niya ulit yung masama niyang trato sa ibang tao eh. Perfect. Kapag nagalit siya, kunwari babalik ka na sa inyo. Minsan talaga, kailangan na daanin sa ganyan ang anak ko. Sige, senyorita. Ready na akong umacting. Kaya nagustuhan talaga kita. Kailangan ko lang yata na ihanda ang sarili ko dahil mukhang sa akin yun magagalit. Makakahinga na ako ng maluwag ngayon. Hindi naman sa pinag-iisipan kita ng masama. Hindi ko lang inaasahan kanina na gagawin mo po yun. I'm sorry, Iha. Hindi ko gustong ganun ang isipin mo. Hayaan mo. Babawi ako sa'yo. Madaling kumalat ang plano nila. Madaling nalaman ng mga kapwa niya kasambahay. Habang palapit ang hapon, hindi kumakalma ang kanyang puso dahil uuwi na si Kairos at batid niyang alam na nito ang nababalitaan. Baka maghiwalay sila kung walang tiwala sa kanya ang kasintahan. Maaari din siyang masaktan sa pwedeng mangyari mamaya. Maging si Teresita, narinig na rin ang balita. Totoo ba ang balita, Jaila? Binayaran ka ni Senyorita Blessy para layuan si Senyorito Kairos? Boyfriend mo ba siya? Tapos pumayag ka na bayaran ka? Jaila naman, kung totoo nga na gold digger ka, hindi ka na nagtatrabaho ngayon. Naku, mas malaki ang makukuha mo kung sinunggaban mo agad ang senyorito. Baliw, buo kong makukuha yung 3 milyon. Kapag sinunggaban ko yung senyorito, baka mabuntis pa niya ako. Jaila, hindi ikaw yan ah. Nasaan ang kaibigan ko? Hindi ka mukhang pera. Sabi mo pa sa akin na may gusto kang patunayan. Ano nangyari? Kailangan ko ng pera para sa sarili ko. Utang ka na lang sa akin. Ibalik mo na yung 3 milyon. Jaila, nandito na si senyorito. Kairos, huminahon ka muna. Mahal mo ba talaga ako, Jaila? Totoo bang merong namamagitan sa iyong dalawa ng babae na yan? Ma, girlfriend ko yan. May girlfriend ka pala? Huwag mong sigawan yung ina mo, Kairos. Tinanggap ni Jaila ang pera. I'm sorry, Kai. Ganun na lang yung lahat? Itatapon mo lang yung lahat dahil sa 3 milyon? May balak na akong pakasalan ka. At may plano na rin akong bumuo ng pamilya kasama ka. Ipagpapalit mo ko sa pera. May balak ka ng pakasalan ako? Hindi ikaw yung Jaila na kilala ko. May balak kang pakasalan si Jaila pero itinatago mo na may relasyon kayong dalawa? Kailan ang kasal? Sabihin mo na sa kanya, Jaila. Umiiyak na. Anong ibig mong sabihin? I'm sorry, Kai. Hindi ko naman talaga tinanggap yung 3 milyon na galing kay senyorita. Huwag ka nang umiyak. Ano nangyari dito? Sabi sa amin na nagkakagulo daw dito. Late na ba kami? Bumili kasi ako ng popcorn eh. Anong ibig mong sabihin? I'm sorry, hindi ako kumuha ng pera mula kay senyorita. Hindi ko alam kung bakit ang tigas ng ulo nyo. Kung magkakaroon kayo ng girlfriend, hindi yan tinatago. Gusto nyo pang gayahin ng daddy nyo. Ganyan na ganyan siya sa akin noon. Hindi na nakapagtataka na nagmana kayo sa daddy nyo. Ma, si Kai lang naman. Iwan niyo na muna kami ng girlfriend ko. Kayo na lang ang umalis. Nakabukas pa ang sasakyan mo sa labas. Maglilinis pa sila sa kalat mo dito. Nung hawakan siya ni Cairo sa kamay niya, hinayaan niya ang lalaki kung saan siya nito dadalhin. Hindi talaga maganda ang plano ng ginang dahil sa naging reaksyon ni Kairos. Gulat na gulat siya sa mga narinig na sinabi nito kanina. Pagsisisihan niya talaga kung sakali man na totoong tumanggap siya ng pera. Ay, hindi mo ba talaga ako papansinin? Alam mo na hindi ko kayang magalit sa'yo, Jaila. Gusto ko lang munang kumalma bago kita kausapin. Hanggang ngayon naguguluhan pa rin ako. Gusto raw ni senyorita na umamin ka. Sobrang mahal kita, Jaila. Kaya ayoko mawala ka sa akin. I'm sorry sa mga nangyari kanina. Nagalit ako nung kumalat na binigyan ka ni Mom ng 3 milyon. Hindi ko tinanggap yun dahil hindi naman pera yung habol ko sa'yo eh. Sige na, mahal na kita, Kai. Hindi talaga dapat kayo pagsamahin ni Mommy. Ganun yung ginawa nila ni Daddy noon kaya siguradong naisip niya na ganun din yung gagawin ko sa'yo. Hindi ko pa nakakalimutan ang sinabi mo sa amin kanina. Hindi pa ako pwedeng mag-propose na wala akong dalang singsing. Would you say yes if I ask you? Of course. Pero bago mo ako pakasalan,
Dadaan ka sa pamilya ko. Stricto yung tatay ko at kapatid. Pati yung mga tiyo ko, no? Lahat naman gagawin ko. Ipapakita ko sa kanila na kaya ko nang bumuo ng isang pamilya. Kaya ko nang mag-asawa at magkaroon ng anak. Sana wag kang magalit sa amin. Hindi na ako magagalit. Mas mahal ko kayo para magalit sa inyo. Naiintindihan ko si Mommy. Naiintindihan kita. Parang nabunutan siya ng tinik sa dibdib. Akala niya ay matagal na magagalit ang lalaki at maiintindihan niya yon. Mabuti at naayos lang din ang mga gusot sa pagitan nilang dalawa ng lalaki. Sa sumunod na araw, akala niya ay hindi siya kikibuin ni Teresita. Ngunit lumapit ito sa kanya at umiiyak. Pasensya ka na kahapon. Nasaktan talaga ako nung marinig ko yung balita. Hindi naman talaga ako naniniwala pero nung marinig ko ang sinabi mo, naniwala na talaga ako. Ano ka ba? Nagalit lang ako dahil hindi ko naman alam na hindi mo kinuha yung pera. Nagulat din ako na may namamagitan sa inyo ni Senyorito. Di ba sinabi ko naman sa'yo na hindi ako kukuha ng pera? Nagagalit ako sa mga pinagsasabi ng mga marites sa amin. Tapos ganun din lang naman yung gagawin ko. Pero pwede kitang pautangin ng pera kapag wala kang pera, ha? May pera naman ako nakatago. Sabihin mo lang sa akin kung magkano. Pahiram ng 1,000,000. Sige. Hoy, baliw ka. Ang laki ng 1,000,000. Saan naman natin yun kukunin? Ang laking pera ng 1,000,000, no? Marami talaga akong ipon, no? Hindi ko lang sigurado kung aabot ng 1,000,000. Pwede naman kitang bigyan kung gusto mo. Ikaw lang naman ang kaibigan ko, eh. Natigilan silang dalawa nang pumasok sa kusina si Yolo. Hindi nakaligtas sa kanyang paningin ang pag-irap ni Teresita sa lalaki. Siya naman ay nakangiti na bumati. Good morning, may kailangan ka ba? Sister-in-law, wala naman. May hinahanap lang ako. Hindi ko alam kung saan ko naiwan ang cellphone ko eh. Pumunta ako rito kanina kaya naisip ko na baka naiwan ko. Parang may importante ka na kausap sa cellphone mo kaya hindi mo maiwan. Wala akong kausap. Kailangan ko lang yun sa trabaho. Trabaho ba talaga? Kayong dalawa, nung isang araw ko pa kayo napapansin, magkaaway ba kayong dalawa? Hindi. Bakit naman kami dalawa mag-aaway? Bakit nagagalit ka sa akin kung hindi tayo magkaaway? Gusto mo isama kita sa meeting ko? Ipapakilala kita na girlfriend ko. Hindi mo ako girlfriend para ipakilala sa kanila, no? No way! Wait, anong nangyayari? Hindi ko maintindihan. Kayo bang dalawa ay may relasyon? No way talaga, Jaila. Marunong akong pumili ng lalaki. Yung hindi babaero at mabait. Hindi ako babaero, no? May sinasabi ba akong ikaw yon? Wala, di ba? Anong nangyayari dito? Nasa labas pa lang ako. Naririnig ko nang nagsisigawan kayo. Lumabas na muna tayong dalawa para maayos silang magkausap. Yolo, ano na naman to? Lumabas na tayo, baka mag-away pa kayong dalawa. Kairos, huminahon ka nga. Kairos, sabi ko kumalma ka. Hindi nakakatulong kung galit kayong dalawa ni Sir Yolo. Baka mag-away lang kayong dalawa kapag nagkataon. Nagsisigawan silang dalawa sa harapan mo, Jaila. Kaya ka nagalit? Dahil nagsisigawan sila sa harapan ko? Hindi ka dapat magalit dahil nagsisigawan silang dalawa sa harapan ko. Tara na, umalis muna tayong dalawa dito. Baka ano pang magawa ko. Saan naman tayo pupunta? Kumain sa labas? Mamasyal? Pwede ba akong magpalit muna bago tayo umalis? Sige, hihintayin kita sa sasakyan. Nung maghiwalay silang dalawa ng lalaki, kaagad siyang nagbihis ng komportable na damit. Pumili siya ng maganda dahil baka kung saan siya dalhin ni Kairos. Anong gagawin natin dito? Ang mahal ng pagkain nila. Mas mahal kita kaysa sa mga pagkain nila dito. Parehas din naman yung pagkain nila sa mga kilalang fast food chain sa Maynila, no? Ito na yung pinakamura. Gusto mo ba sa Manila Panpal kita dalhin? Yung 5-star hotel? 1,000,000 yung mauubos natin dun, Kairos. Pinaghirapan yung pera. May mga importanteng bagay kung saan pwede mong gamitin yun. Okay ma'am, sige na po. Pwede bang hati na lang tayo sa bayad? No, let me pay. Paano na lang kung mag-aasawa na tayong dalawa? Hindi ako papayag na magbabayad ka kapag kakain tayo sa labas. Bulero ka talaga. Hindi mo pa ako asawa. Girlfriend mo pa lang ako. Sigurado na akong ikaw yung papakasalan ko. Pakasal na tayo? Nanlaki yung mga mata niya nung lumuhod sa harapan niya ang lalaki.
lalo na nung makita niya ang kumikinang na singsing na hawak nito. Jayla, gusto mo ba nasamahan ako sa pagtanda bilang asawa mo? Totoo ba to? Nagbibiro lang naman ako. Will you marry me, Jayla? Suot mo na sa akin! Hindi mapigilan ni Jayla ang mga luha. Mahigpit niyang niyakap si Kairos. Hinalikan niya ang kanyang noo. Hindi nilang dalawa alintana ang mga taong nakatingin sa kanilang dalawa. Para silang bumuo ng sariling mundo. Habang pauwi sila, nanlaki ang kanyang mga mata nung merong humarang na sasakyan sa kanilang daan. Meron ding humarang na sasakyan sa likod kaya hindi sila pwedeng bumalik. Mabuti na lamang mabilis ang kamay ni Kairos para promeno. Humigting ang panga nito. Kaagad na tinignan ang kalagayan niya. Ayos lang ako. Huwag kang mag-alala sa akin. This is familiar. Ganito ang ginawa ng mga lalaking yun nung nakita mo ko. Huwag kang bababa, Kairos. Kapag hindi ako bumaba, baka madamay ka. Tumawag ka na ng mga pulis. Sabihan mo din si Yolo na magpadala ng security dito. Malapit na yung mansyon. Mas mabilis silang makakarating. Baka kung anong mangyari sa iyong masama. I love you, Jayla. Nanlaki ang mga mata niya nung buksan ng lalaki ang compartment at kunin ng isang baril. Hinalikan siya nito sa noo. Bakit may baril ka? Binigay ito sa akin ng pinsan ko para self-defense. Alam ko kung paano gumamit nito dahil mahilig kami sa firing ng mga pinsan ko. Mag-iingat ka. Nung lumabas ang lalaki, mabilis niyang sinunod ang utos nito. Kasabay na nagsilabasan ang mga armadong lalaki mula sa dalawang malalaking van. May iba't ibang dalang armas sa mga ito. Hindi niya kayang manood lamang kaya lumabas siya ng sasakyan. Jayla, masyadong delikado. Hindi kita pwedeng hayaan lang. Dito ka sa likod ko. Haharangan kita. Nagpaulan kaagad ang mga armadong lalaki ng putok ng baril. Yumuko silang dalawa bago nagsimula si Kairos na gumanti ng putok ng baril. Iningatan niya ang sarili. Inagaw niya ang baseball bat na dala ng kalaban. Kaagad niya itong sinipa. Sa likod mo, Kai! Sa bawat sipang binibitawan niya, ginagamit niya ang buong lakas. Si Kairos naman ay binabaril ang mga lalaki. Inagaw din niya ang gamit ng isang lalaki na baseball bat para makatulong sa pag-atake. May dugo na rin ang kanyang kamay. Nung dumating ang mga tauhan nila Kairos, madali nilang nahuli ang mga kalalakihan. Binigay nila ito sa mga pulis. Siguradong makukulong na ang mga ito. Sinigurado din ni Kairos na hindi na sila nito babalikan pang muli. Lumipas ang 2 taon, ganap na siyang asawa ni Kairos. Nagpakasal sila pagkatapos ng mahigit 1 taon, nang ma-engage silang dalawa. Ginusto niya ng simple ngunit binigyan siya ni Kairos ng maganda at bonggang kasal. Congratulations! You're 4 weeks pregnant. Healthy rin ang bata. May mga gamot na kailangang inumin si Mrs. para mas mapanatili na maganda ang kalusugan nilang mag-ina. Kailangan ko na palalahanan ng asawa mo, Mr. Pascual. Kailangan din ng doble ingat para sa bata. Yes, Doc. Pwede pa naman ako sa magagaan na trabaho, Doc, diba? No, Jayla. Pwedeng-pwede ka sa magaan na gawaing bahay. Nakakatulong din naman yun sa'yo. Magaan na exercise, paglalakad sa umaga para hindi maging maselan kapag nanganak ka. Pwede yung exercise pero hindi ako papayag sa gawaing bahay. Baka kung ano pang mangyari sa'yo at sa anak natin. Narinig mo ba yung sinabi ni Doc? Pwede akong gumawa ng magaan na gawaing bahay. Alam ko kung nahihirapan ako sa mga gagawin ko. Ano naman yung gagawin ko sa bahay bukod dun? Mag-uusap pa tayo tungkol dyan ulit. Sasabihin ko na lang mga bawal na gawaing bahay para kay Mrs. Pascual. Para kahit paano, mapanatag ka, Mr. Pascual. Bawal na si Mrs. na magbuhat ng mabibigat na bagay. Bawal na ma-stress. Thank you, Doc. Hindi ko kakalimutan lahat ng payo mo sa akin. Congratulations again. May bago na naman na dadagdag sa pamilya Pascual. I'm so proud ikaw ang unang nagkaroon ng anak sa iyong 3 magkakapatid, Kairos. Walang balak na magseryosong 2 ko na kapatid, Doc. Baka naman ay mauna ang anak sa asawa. Marespeto ko sa asawa ko, kaya hinintay ko na magpakasal kami. Pwede pa naman namin gawin yon, Doc. Jayla! O nga pala, nakalimutan ko na sabihin. Pwede nyo na gawin yon. Nakakatulong din yun sa buntis. Safe hanggang 6 na buwang buntis. Lalo na minsan, mararamdaman mo talaga na nasasabi ka sa asawa mo. Minsan, Doc, ginagapang ko na. Hey, too much information.
Sinisigurado ko lang naman, mabuti na yung safe. Nakakaaliw kayong dalawa. Mauna na kaming dalawa, Doc. Doc, mauna na kami Gusto nang umuwi ng asawa ko. Bumalik ka na lang ulit para sa check-up niyo ni baby. Nakangiti siyang nagpaalam sa doktor. Seryoso naman ang asawa niya. Nagulat siya nung makauwi sila, kaagad siya nitong binuhat patungo sa kanilang kwarto. Maingat siyang nilapag nito sa kanilang kama. Akmang aalis na ang lalaki ngunit kaagad niyang niyakap ito at buong pusong hinalikan. Kaagad din naman siyang tinugunan ng asawa, buong puso. Nag-isa ang kanilang katawan. Kinikiliti pa rin siya sa kakaibang pakiramdam. Ilang beses na silang nagtalik ngunit para pa ring first time para sa kanya ang lahat. Mama, ano po yung nagustuhan mo kay Daddy bukod po sa pogi siya? Hindi lang pogi yung daddy mo, mabait din siya. Alam ng daddy mo yung gagawin niya kung paano maging isang mabuting daddy. Nag-promise kasi siya sa tito't lolo mo na aalagaan niya tayo. Wow, Mama! Love ko rin si Daddy! Siyempre, love natin yung daddy mo. Love ko rin si Uncle Yolo at Uncle Kelsey, pati si Lolo at si Lola. Mahal ko rin ikaw, Mommy. Mahal ko rin ang lahat. Kasya po silang lahat sa puso ko. Sabi ni Lola Naila na kahit maliit yung puso natin, pwede tayong magmahal ng marami. It's okay, love. Pwede mo na mahalin ng lahat ng tao na gusto mong mahalin. Katulad ng sinasabi ko sa'yo palagi. Love yourself and love others. Pero kapag nahanap mo na yung taong para sa'yo, hindi ka pwedeng magmahal ng sabay-sabay. Parang boyfriend po? Yes po. Dahil ang pagmamahal tulad nun ay sa isang tao mo lang pwedeng maramdaman. Hindi pwedeng sa marami. Ayoko rin po ng maraming boyfriend, Mommy. Kapag lumaki na ako, magkakaroon na ba ako ng kapatid? 4 na taong gulang na si Beatrice ang nag-iisa nilang anak. Masaya rin siya na nababantayan niya ito paglaki. Masayahin ito at bibo kaya naman minsan nag-uunahan ng kanilang pamilya ni Kairos para hiramin ito at manatili sa kanila. Pumayag naman silang mag-asawa dahil nagkakaroon sila ng oras para sa isa't isa. You're 4 na anak, gusto mo ng kapatid? Gusto ko po ng 5 na kapatid, tapos 6 kaming lahat, 3 girls and 3 boys. Diyos ko anak, gusto mo pa ng 5 pa? Mapapadasal yata ako sa 5 kapatid na gusto mo. Sabi mo, Mommy, nilalagay lang naman sila sa tummy. Sasabihin ko kay Daddy na marami yung ilagay niya para marami akong kapatid. Pwede naman po una 3 tapos 3 ulit. Sabihin mo yan sa Daddy mo. Okay lang, Mommy? Mommy, si Daddy na yun. Sasabihin ko na sa kanya. Careful lang. Yes, Mommy. Nakangiti si Jayla na pinagmamasdan ng anak na nagmamadaling puntahan ng ama. Siya naman ay nag-aayos muna bago sumunod para salubungin din niya ang kanyang asawa. Naabutan niya ang mag-ama na nag-uusap sa kusina. Naupo si Beatrice sa mesa. Housework? Hi, love. It's fine. Marami lang ginagawa sa office. Nagpalit kasi ako ng secretary dahil umalis si Kit. Daddy, I have a question. Yes, baby. Ano yun? Pwede na ba ako magkaroon ng 6 na kapatid? Nanlaki naman yung mga mata ni Kairos. Nasamid ito sa iniinom na tubig. Gulat na tumingin kay Beatrice bago lumipat ang tingin sa kanya. Hindi niya mapigilan ng matawa dahil sa naging reaksyon nito. 6 na kapatid? Gusto niya na raw na magkaroon ng kapatid na 3 lalaki at 3 babae. Para maging big sister siya. Beatrice, marami yung 6 na kapatid. Nahirapan si mami mo nung pinanganak ka kaya natatakot ako na sundan ka. Gusto ko na magkaroon ng maraming anak pero ayoko naman na mawalan ako ng asawa. Baka hindi kayanin ng mami mo. Sandali siyang natahimik nung marinig ang sinabi ni Kairos. Hindi naging madali ang panganganak niya kay Beatrice dahil masyado itong malaki. Nahirapan at nag-agaw buhay silang dalawa. Normal delivery dapat ang panganganak niya, ngunit naging CS. Sa tuwing pinag-uusapan nilang mag-asawa ang tungkol sa pagkakaroon ng anak, ramdam niya ang takot kay Kairos na subukang muli. May trauma na ito sa nangyari. Sabi naman sa akin ng OB na mahirap daw talaga mga nakapagpanganay, kaya ako nahirapan. Hindi ko kayang makita kang nahihirapan sa loob ng delivery room, love. Mommy, ayoko rin po ikaw na mawala. Baka totoo po yung sinabi ni Daddy. Baka po mahirapan ka sa kapatid ko. Hindi na lang po ako magkakaroon ng kapatid. Ayos lang naman si Mommy, anak. Love, alam ko na sasabihin mo sa akin na pipiliin ko yung anak natin dahil hindi mo siya kayang mawala.
Pero hindi ko rin naman kaya na mawala ka sa akin. Kailangan ka naming dalawa ni Beatrice. I love you, Mommy. Parang may humahaplos sa kanyang puso nung maramdaman niya ang maliit na kamay ni Beatrice na yumakap sa kanya. Kahit nahirapan siya sa panganganak, iba ang sayang naramdaman niya nung makita na maayos ang kalagayan nito. Tila nawala ang lahat ng pagod na kanyang nararamdaman nung araw na yon. Si Daddy ba love mo, Beatrice? Oo naman po. Love ko kayong dalawa ni Mommy. Sabi ni Lola, swerte po ako sa inyong dalawa. Swerte ka rin sa aming dalawa ng Daddy mo, Beatrice. Gusto naming ibigay sa'yo lahat ng kaya namin. Masaya po ako. Best parents po kayong dalawa para sa akin. Ibibigay ko sa inyong dalawa lahat ng kaya kong ibigay. Mas lalo ko nang alam na tama ako ng lalaking pinakasalan. Sobrang swerte ko sa'yo. Ibang-iba ka sa Kairos na una kong nakita noon. Tama nga ang sinabi ni Teresita. Kailangan mo lang talaga na magkaroon ng girlfriend para tumino ka. Girlfriend ang sinabi niya, pero magiging asawa yung binigay sa akin. Mag-aasawa din po ba ako? Huwag na muna ngayon, anak. Kapag malaki ka na, hindi kita pipigilan na magkaroon ng asawa. Huwag talaga muna ngayon, baby. Dahil baka umiyak yung daddy mo. Gusto ko po magkaroon ako ng asawa parang si daddy. Gusto ko po kagaya niya. Gusto ko ring makahanap ka ng tulad ng daddy mo. Dahil alam niya ang responsibilidad at kaya niyang maging mabuting ama't asawa. Wala sigurong magulang ang hindi magnanais ng maganda para sa kanyang anak. Gusto niya na katulad ng kanyang asawa dahil alam niya kung gaano kabait ang kanyang asawa. Isa itong mabuting ama't asawa. Gusto niyang maranasan din yun ni Beatrice. Sa 4 na taon na sila ay naging mag-asawa, punong-puno yun ng saya at maraming magagandang alaala. Panatag ang kanyang puso na ang buhay na pinapangarap niya noong bata pa lamang siya, natupad na nang mahanap niya si Kairos, ang taong makakasama niya hanggang sa pagtanda. At dito na nga po nagtatapos ang kwentong pag-ibig ni Jaila at ni Kairos. Naway kayo po ay kinilig sa kwentong ating napagsaluhan ngayong araw. Muli po ay maraming salamat sa inyong walang sawang pagkikinig at pagsuporta. Lalong-lalo na sa ating mga avid listeners na sina Ryan Capili from Bulacan, Lani Shapno from San Pablo, Laguna, Nestel Sardania, Helen Beniga, Shirley Fernandez from Hong Kong, Jess of Calapan City, Oriental, Mindoro. Shout out sa mga taga-Aklan and OFW ng Saudi Arabia from May Juniso, Jess sa Acevedo from Calibo, Aklan, Lynn Barella from Saudi Arabia, at Jamaica Batukan, always listening. Muli po maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta at pakikinig. Hanggang sa susunod, abangan pa rin ang mga kwentong nakakakilig. Dito pa rin yan sa inyong inaabangang Celedrama.